Bilang bahagi ng Manila Bay Rehabilitation, libu-libong nakatira sa tabing dagat ang planong i-relocate ng DENR. Narito ang unang balita ni Bernadette Reyes. Kahit maitim ang tubig, tuloy lang sa pagligo ang mga taong ito sa tinaguriang Baseco Beach na bahagi ng Manila Bay. Sabi mo, sumisisid ka. Sige, ano nakikita mo pag sumisisid ka? Mga lumot po tsaka basura. Kahit anong saway ng mga opisyal ng barangay, di maawat ang mga tao. Pinapakiusapan na lang nilang iuwi ang kalat para di na makadagdag sa basura. Sabi ng DENR, ang mga informal settler ang isa sa mga dahilan kung bakit sobrang dumi ng Manila Bay. Libu-libong residente ang naninirahan sa paligid ng Manila Bay, ang dumi nila diretso sa dagat. Aminado si DENR Undersecretary Benny Antiporda, mahirap ma-relocate ang mga residente, partikular sa Baseco. Kaya ang gagawin muna, maglalagay ng silt curtain sa lugar para masala ang mga basura at magtatayo ng sewage treatment plant. Pero plano ng DENR na magtayo ng mid-rise building sa lugar para mas maraming tao ang ma-relocate. Kailangan meron sila sariling simbahan nila, eskwelahan at hanap buhay kung sakali kung i-relocate sila. Hiling ng mga residente, kung ma-relocate man sila, sana raw sa loob pa rin ng Baseco. Ang Philippine Ports Authority nangakong ibibigay ang 5 hektarya ng kanilang lupa malapit sa Tondo para sa mahigit 2,000 residente ng Isla Puting Bato. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting.